So, yan. So, ayun. Kung may kakilala sa akin or nakikita nyo ako, feel free na kausapin nyo ako sa sa school. Kung may taga BSU Meneses dito. So, ayun. I'm AJ, but my full name is Aljon Jimenez, but you can call me AJ. So, I'm gonna be your I'm gonna be your student mentor in Android development. And ayun nga, I have my own startup or tech lead ako sa IOU Creatives. So, ayun, if I saw a potential sa inyo or active kayo sa mga coding challenges, sa mga assignments, active kayo dito, so pwede kayong maging intern sa natayo naming startup sa IOU Creatives. It's either designer kayo, programmer, so titingin pa rin ako sa mga kila Ate Kiara, ganon. Then dito rin, kung mayroon namang web development na magaling mag-design sa web development o mag-code, pwede rin kayo mag-intern sa IOU Creatives. So, ayun, konting icebreaker lang tayo. Then, ano ibig sabihin nito? Like, di ako nagbigay ng ng clue. Pero, it's considered 5 letters. Ay, hindi siya 5 letters pala. 7 letters siya. So, ano siya? Okay, hindi. Feel daw. Sige. Sige. So, 9-10. 9-10. Mga 9-10. Papakita sa inyo yung sagot. Actually, for now, hindi muna tayo gagamit ng Android Studio. So, mag-Apache NetBeans tayo. Since maraming bago ngayon. So, bababa talaga tayo. Hindi muna tayo mag-Android dev. Mag-Android Studio kaagad. So, ang kailangan lang natin ngayon is Apache NetBeans. Yun lang muna. One minute na lang, 1 minute na lang. Imodium, tablet. Sige. May nakakuha na ng tama ng sagot eh. May nakakuha na. Okay. 1, 2, 3. Tatlo na nakakatama. 4. Sige. 5, 6, 7, 8. 8. 8 na nakakatama. 8 na. So, ayun. Tama yung tama yung sagot ninyo, guys. Capsule. So, ano pa? May isa pa tayo na, guys, no? So, ano to? Lali na lang yan. Sobrang dali. 1 minute, bibigay ko lang ako ng 1 minute. Hot coffee. Grabe, oh. Kaping mainit. Parang nagtotroll na lang, no? Java lasang OOP. 4, 3, 2, 1, 0. Java. So, next. Andiyan na yung sagot. Napakadali. Andiyan na yung sagot. Yep, tama. 30 seconds lang ibibigay ko rito, guys, ha. Dali na lang yan. Madali na lang. Inheritance. Sure ba kayo inheritance, guys? Sure ba kayo? Uy, may nag-iba ng sagot. Well, lahat na nagsagot ng inheritance tama. Inheritance.
So ngayon, meron tayo in this session din naman, meron tayong coding challenges. Magbibigay ako ng assignment like then debugging, then on the spot debugging. So on the spot debugging is isasadya ko talaga yung isang code or program na mayroong bug. Then isa sa inyo ay magde-debug or sasuggest ano dapat gawin. So kung ano yung sinasuggest ninyo, kung ano dapat gawin, is yun yung gagawin ko. So ayun, let's start for the introduction of the Android development. So sa ano natin, sa learning path, introduction of Java, Java OOP. Then pag okay na tayo sa Java OOP, mag-transition tayo sa Android development o introduction of Android Studio. Then susunod doon, meron tayong basic operation of Android development o tinatawag na basic operations is CRUD. So yung CRUD means create, read, update, and delete. So bakit nga ba kailangan natin ng OOP, no? So there's some parts pag gumawa tayo ng to utilize the code and di na siya maging paulit-ulit. So we're gonna use the dry method. So dry method means don't repeat yourself para mapabilis natin yung progress natin habang nagpo-program tayo. So sa Java, was developed by the James Goldstein at Microsystem in the year of 1995. Then proceed na tayo. So Java can do anything. So Java can do anything since lahat ng mga software, web, o mobile, lahat ng nagagamit natin ngayon is made by Java. Especially sa mga Android OS natin, was built in Java. So, sa Java, marami kang potential. Once na pag-aralan mo talaga siya ng gusto, you may become a software developer, web developer, mobile developer, and desktop application developer, and many more. So, isa mga di sa foundation para sa akin, yung mga opinion di sa foundation, Java is my foundation since in demand to sa industry. Sabihin na natin mahirap, pero di sa big foundation para sa iyo once na natutunan mo to. So, especially sa mga first year, second year student, actually, siguro nagja-Java na rin kayo. So, makakapag-advance na rin kayo. So, IDE for Java, meron tayong NetBeans, may Eclipse, Apache. So, ang gagamit kong for today is Apache. So, isi-send ko yung link ng link ng Java. Link ng downloadan ng pwedeng IntelliJ, kung gusto niyo IntelliJ, pwede. So, bibigay sa inyo yung link ng ng download ng Java. Sa Apache tayo. So, after that, take tayo ng break ng 5 minutes. Kahit 8.2, pwede rin. Yan. Then, download this naman. JDK download. Sa mga wala pang Java, no? Pakiclick yung link na binigay ko. So, yung kaninang in-icebreaker natin kanina, yun yung ituturo ko for today. Wag to. JDK download. Yun. So, if ever download kayo ng JDK, dito. Yan. So, kung wala kayong JTK, hindi gagana yung Apache NetBeans nyo. So, download nyo muna yung isa mas to. So, before we proceed naman sa topic natin, let's have a break for 4 minutes. So, babalik ako ng 9:20.
And first thing first pala, after the mentoring session, magbibigay ako ng feedback kung ano pa yung kailangan na ng improvements, kung ano pa yung gusto ninyo, and so on. Bilagay lang muna ako ng music. Mabagsan yung music, guys. Ano pala? Hello? Ready na ba? Ready na ba tayo Nakapag-break na ba kayo? Nakapag-merienda na? Yes, okay. So, ngayon, what we gonna do today? So, gagawin natin for today is how to perform the inheritance and encapsulation. So, ano nga ba yung inheritance? So, the method to create a hierarchy between classes by inheriting from other classes. So, ito, nakikita nyo yung animal. Si animal, meron siyang cat or dog. So, di natin ma-identify anong klaseng animal ba siya, di ba? Is either a cat ba or dog. So, is either ito, naman, encapsulation. Encapsulation is refers to integrating data, variables, codes, method into a single unit. So, parang ano to, so yung pinakita ko kanina, yung capsule. So, sa capsule, meron siyang, ang laman nun is, di ba, gamot. So, nandun lahat yung mga data. So, gagawin na siyang iisa lang, siya into single unit, or nakapaloob lang siya sa isang capsule. So, let's proceed na tayo. So, this currently use Apache NetBeans IDE. Then, let's create a new project. Java with Ant. So, Java with Ant. Create. Ito. Inheritance. And
Then, gawa tayo ng Java class. Tagal mag-load. May kulang pa. Yun. So ngayon, para ma-perform natin yung inheritance, maglalagay pa ako isang Java class. Okay, class. Tingnan natin si dog. Public class dog, no? So, void dog. Then, after nito sa inheritance, lagyan natin siyang, extend natin siya to dog. Ano mali? Gets ko na. Bakit? Public. Yun. Ay. So, yun. Ito pala. So, mali pala ako, no? Mali ako ng position. Part. System.outlook. Arp.
So paggamit pala ng extends, yun yung ano, yun yung way na para ma-connect natin dito kay dog. So void. So kulang nito. Okay. Yun. Yes. So sa void cat, ito ilalagay natin meow. Tapos dito sa dog, lagyan natin ng extended out frame arp arp. So di ko pala na-modify tong name na to. Lagay ko pala animal. Yung story name to animal.java. Yan. So ngayon, lagyan animal to animals equal new animal. So try natin. Tatawagin natin si cat. Animal. Ano ba? Animals dot cat. Hindi lumabas siya. Central out frame dot meow. Pero dito, to be honest, magdi-display siya dito ng meow. So I don't know why, kung anong merong problema niya. Then, kukonek na natin si ano, si dog. Ay, siyang class na lang natin siya. Ayun. Kamali lang pala ako ng ano. So, yung public class extends dog, animal extends dog. O, i-declare na natin si ano, animal dot
dog. Bart pala, Bart. Mga ba? Last dog, system void. Yun. Animals. Hindi na po ata need ng object processing. Oh, hindi na siya kailangan. Hindi na. So, mamaya na yung ano, yung mga question, no, guys, no? So, I would like to inform you sa inyo, guys, yung Java is sensitive siya sa mga pointers and more on pointers din siya. Then, sa paano, gawa pa tayo ng isa? RX Java next section, please. Actually, wala pa akong alam idea sa RX Java for the next section. So, we're successfully connected na yung ano, yung dalawa. Yung animal, tsaka yung cat. Yung dog, tsaka yung cat. So, pwede natin silang pagsamahin kung gusto nyo, guys. So, try natin pagsamahin. Diba dito? System dot out, right? Bawal pala. Non-static method pala. Okay. Ano lumalabas, guys? Gets non-static method. So, magpe-perform pa ako ng isang style din ng inheritance din. So, di ko na siya papalitan ng ng name or ganyan pa rin si dog, ganyan pa rin. So, this topic naman magkakaroon tayo ng counting array lang, then mag-i-insert lang tayo ng isang data lang, then so int string, so string size equal ilang size ba ilalagay natin, siguro 5 na lang din. Biglang yata PC ko. Wag ka magkano. Yun. String animals equal new string. So, gagawa tayo ng void. Set animals. So, animals. So, array start with 0. Always. Cat. Forgot to do this. Yan. Parang gusto magpasadya na may error konti dito. Dog. Wait lang. May mali pala ako.
Lagay ko pala dito kay class yung ano. Yan. Yan. So, kata kayo no, ba't wala dito si ano no? Si animals. Dun siya, naka-extend siya kay dog. Then yun nga, dito ko nilagay yung string ng animals kay class dog. So, ito naman, since naka-extend siya dito, naka-connected siya dito kay dog, pwede pa rin ako mag-set ng kung ano yung set animals, pwede ako mag-set ng animals. So, dog. Ano ba nalagay? Ano, suggest pa nga kayo ng ano? Yep, void is non-returnable. Kung pwede tayo mag-dynamic size, kung pwede tayo mag-data structures and algorithms. Since OOP lang yung tinuturo ko. So, yung void is ano, parang yun yung tumatayong as functions din. So, sa function sa Java, sineset ko lang siya as function, si void. Ngayon ang giraffe. Kitten. Kangaroo. Shark. So ngayon, bigay tayo ng ano, animal equal animals, equal to animal. Okay. So for the next natin, void print first animal. First animal. Lagyan na natin first animal, no? So, lagyan natin animals. Ay, wala muna. Di siya nag-display, di ba? So, gagawin natin dito. Pwede ba natin siyang i-ano na lang kaagad, guys? Animals na lang. May nagtanong sa akin. May nag ano? Tanong ko lang. Pwede ba siya? Ganito? Press 2 kung pwede. Print all. Yan. Like, dineclare ko na lang yung ano niya, yung mismong variables niya na animals. Pwede ba siya? Para ma-print lahat. Yun yung makakasagot. Walang sasagot to Chichat lang.
sige, push mo yan, sir. Pwede. So, pwede ko ba siya i-print all ng ganito lang? Like, so, para ma-print ko lahat sila, like cat, dog, animals, giraffe, yan. Pwede, sure kayo? Kasi na-call si animals. Ano bang ilaw dyan? So sad to say, so mga nagsagot ng ano, wait lang, tingnan natin para makasigurado tayo. Animals dot print all. Ba't di siya lumalabas? Like, hindi siya lumalabas. Try natin dito. Well, para mag-guess ninyo tsaka ano, makita nyo rin mismo yung paano ko siya i-code. Dito tayo. Diyan ko siya i-perform para makita ninyo at mag-guess ninyo yung ano. Flip. Yung file. Animal. Copy ko lang to. Copy ko lang. So yun naka-join. Okay, observed by Ivan. So ito yung gagamitin natin pag naghahanap tayo ng debug. So feel free to find debug mamaya. Once na nagpasadya ako. Nice one. So, yan. Yun, gumana na. Try natin na kung gagana siya, no? Ayun. Dito kasi di nag-error eh. May problema to. So it means hindi siya pwede. Ay, may mali pala ako. Sorry.
since binago natin, so ito yung gagamitin natin main. Ayun. Nakikita nyo guys, yung Java 22 daw, yung print all. Tingnan natin kung magwo-work siya. Ganun na ba? Ayun, lumabas siya oh, Java string lang. Bakit? Ayun na, lumabas siya. Yung code lang yung lumabas. So, pwede siya i-print pero ito lang yung lumalabas sa kanya. Ito yung lumalabas. Why we don't need to use pwede rin. Ay. Pwede din hindi. Ay, bawal makakopy. Yan. So, ito yung lumalabas sa kanya. So, ang tanong ko lang, are you familiar with for loop? Guys? Are you familiar with for loop? Oh, press 3 nga kung familiar kayo, guys. Familiar. Pwede naman yung sinasabi ni Kuya Lay is, Madam or Kuya Lay, sino ka man. So, pwede naman if-else statement, pero siya, matrabaho. Pero try natin kung gusto mo tayo. I-print natin siya, no? Base kasi sa nakikita ko kasi di siya pwede ng pala, no? If-else statement is more on checking siya sa condition. So, hindi siya pwede. So, ang pwede lang dito, para madali, is for loop. Pwede naman siya i-print all, pero ganito siya. Sinasabi. Nagsasabi eh. So, try natin. 0. Puro ganyan nga lang. Gusto nyo siya ma-print, diba? 1, 2, 3, 4. So, animals.print print all. Pwede ba to? Mag-work ba? Ito. 1, 2, 3. Null. So, the best way to do that is nagna-null siya dito. Gawa tayong for loop. For 8i equals 0. So, I, since nakaset na yung I sa 0, kukunin natin yung haba ni animals. Dot length I++. So, dito tayo magsiset dot out print. Okay, animals dot I. Kaya pala. Let's set animals.
Bagal niya refit ah. Ito na yung parameter. Malaki yung ano ko. Sige nga, mali ko dito? Sinadya ko na talaga siya kung may error talaga siya, no? So, yung mga naka-join sa RelFleet, pwede siyang pakialaman. So, ano pangalan nito? Yoruichi Shishui. So, walang lalakas loob na para i-debug to. Sige nga. So, nakita nyo naman, di ba guys, may only debug tayo para ma-challenge din kayo. Mag-isa tayo rito. Oh. Mag-ihilo ako. Sige pa. Ito mo na yung ventilador pa. Huwag tatanggalin. Huwag tatanggalin. Huwag tatanggalin. Try natin i-run. Yung mga pusa pa, pababa na. Two minutes na lang. Bibigyan ko kayo 2 minutes para ma-debug nyo. Lapit na. Okay. Ba't siya null. Ming, wag. One minute. Fifteen seconds. Five seconds. Kain ka na. So, sirit na? Pwede pa run ulit, sir? Ay, na-run ko na siya, guys. So, run ko ulit. Para makita ninyo.
Meron ako sinayang. Tagal mag-load ni ano ni... Yeah. So, nalabas talaga dito is null based rin dito sa ano kanina. No 955. So, pag null siya, may mali tayo sa pointers natin. Yun. Oh, boss. Try natin dito. So, ano yung Rel Fleet? So, yung Rel Fleet is the collaboration of the developers. So, pwede kayong mag-code dito, mag-code kayo ng mga kaibigan nyo. So, ginagamit siya for web development, pwede rin, for front-end, and database din. Ow! So, this is online compiler para pwede rin kayo para mag-collaborate kayo. Meron din siya sa VS Code din. Pwede rin din 'yon. So, may dina-download ko lang dong tools or plugins. Hindi na pala gumagana yung luma kong 8. Yun. Mabas na yung tunay na error. Ito daw. Ano nakalagay dito? Connect box length of the tray of string. Bakit kaya? Ah. Cannot. So, new string animals equal new string equal to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wait lang. Ito correct. Nakatifa. Okay na, okay na. Tanggalin nyo lang pala yung yung may nagtanggal ba? Ay. Run natin ulit. Yan. Nasend ko na pala yung link ng Relfleet.
So, wala na siyang error, no? Sino nagbigay nito? Pwede siyang tanggalin. Alam ko. Try lang natin. Tanggalin yung ano. Yung length. Location, class animal. Lagyan natin main.java. Wait lang pa. So, una. Tara, debug na natin lahat. Okay. So, void print all. Oops. Yan na natin. Cancellation. Ano ba yun? Ay, botcha. Kaya pala. Sorry, botcha. Kulang sa bracket. Siya nag 7 errors expected. Can it invoke type that array length? So, guys. Pakita ko na ba yung sagot? Aray ko, wag.
Ano nakita nyo dito? Tanggalin nyo to. Yun. May nakagawa ng tama nun kanina, di ba? Tinanggal niya yung dito yung ito. Close and open parenthesis. Wala na dapat. Wala na dapat ganun. Tama, tama. Ano lang natin. Para di sila malito sa bracketing. Yan. So, pag naman sanaran natin to, take tayo ng break. Index, ano siya? So, null in the main Java array index out of bounds. Out of bounds siya. Okay. Let's check. Animal set animals. Ano mali sa code natin? My bad. Kaya pala. Yun. So, pwede nyo i-copy yung code guys ha. Pwede nyo i-copy. Kung gusto nyo. Sinagay ng set.animals. Okay. Tagal mag-load dito. So, ang tanong, bakit siya null? Dahil lumalabas dito, null pointer exception dapat eh. Pero, let's see. Ano ang problema natin?
pa nako-call dito. Try nga natin. Sige, let's see. Sure ka? Ano pangalan nito? Inang Emangelo Soria. Okay. Grabe no, online debug tayo ngayon no. Ano name mo bro sa Discord? Ilista kita. Or Jello. Okay, Jello. Download kita. Yun na tong iba. See the devs. Sino pa ba? Health 164. Mabas na ba guys? So pero gumana na siya. Nag-print na siya guys, nag-print na. Walang iya ka dyan, Dev. Napadibag ko sila eh. Para matuto sila, Jan Dev, smurfing ka na rito dyan, Dev ha. Grabe. Lilis na pa ba kita dito? Smurfing! Grabe! All of this tama naman. So mamadali na natin yung encapsulation since sobrang gabi na tayo. G for the encapsulation na tayo guys, or take tayo ng 5 minutes break. Mukhang nahirapan kayo mag-debug. Call a friend. Yes, go. G na? So, G pa ba kayo? Press 1 nyo. Kung G pa ba kayo for the last topic, encapsulation. Press 1. Oh. Mabilis na to ha, yung turo ko sa encapsulation guys ha. Kasi, nagugutom na ako. Charot. Mukhang madami-dami din na. Yung iba. So, sa encapsulation, guys, meron tayong tinatawag na get and set. So, gawa na lang ako dito para mabilis na lang din yung turo. Ba na ba? Yung encapsulation. So, encapsulation refers to integrating data variables into a single unit. So, first thing first, gagawa tayo ng private. O, pwede rin ano na lang din. Lagyan na natin siyang int roll number. String name.
So, lagyan natin dito public void set roll. Since is capsulation, dapat nagsiset tayo para magkaroon to ng laman, si roll number. Ano ba kulang? Yan, yung kulang. So, roll number. Since wala, kung magsiset pala tayo ng number is R. Yan. This means resources or roll number. So, roll number equal to R. Then, ano pa ba sunod? Set tayo dapat ng name din. Public void set name. String name. So, set name. Set name na lang natin dito. Set name equal to name. So, next natin is the get method. So, the get method public, since si kukunin natin yung number ni roll number. So, get roll number, and magre-return tayo. Yan. So, wait lang. Sa ganun din kay kay public, kay kay set name, ilalagay rin tayo ng return method. So, gawin natin is public string. Aray ko. Sorry medyo delayed may laga kasi akong pusang inaasikaso. Get name. So, return natin siya. Return name. May mali pala ako rito. Bakit baliktad? Botcha. Sorry. Well, sorry, term name. So, ngayon, gagawin natin is ipe-perform na natin siya, no? Ipiprint na natin. So, encapsulation info equal new encapsulation forgot pala, ipa-private natin to. Private. Ano yun? Kapantayin ko pa eh. So, gagawin natin is, ano ba gagawin natin? Info dot set roll int siya, diba? Int, if I'm not mistaken. Lagyan natin yung 1. Yan.
Encapsulation recoil. Botcha. Yun. Duduling na sa gutom. Sorry. Tapos info.get roll. Get roll number pala. Ba't siya wala? So, di siya na ano, no? So, gagawin natin is system.outprint kung ano siya, kung nakapag-set ba talaga siya. So, ayun, get roll number is 1, no? So, lagyan rin tayo ng ano, info.get.set name. Yun, nagdo. Lagyan natin na ano, John Dev. Yan, John Dev. Yan. .outprint. Wag, uy. Sorry, may pusa lang. Get name. Ari. Wag. Ay, nakapag set name na tayo, di ba? Info. Yan. Yun, nakita nyo na guys. One is John Dev and so on. Di ba sa loob ng may tap na maging shade ng get name? What do you mean guys? Yan, tama to. Or parang gusto niya agad, so di na tayo magganito system.outprint. Siguro pwede rin tong ganito. Roll. Di pala pwede. Ano to? ToString? What do you mean ToString? Di naman tayo kasi pag gagamit lang tayo ng ToString kung if the variable or if the data type is integer. Since wala naman tayong integer, so di tayo pwedeng ganun. Yung ba mag-scanner tayo guys? Pwede siyang, sige, try natin mag-scanner kung gusto nyo guys. Import class scanner equal new scanner.
scanner system in. So, since may scanner na tayo, lagyan natin yung string name equal string name equal to scan at next na lang natin. So, lagyan na natin yung pangalan dito ni aray ko. Nangyari. Oops. Okay. Para pala na natin. Find that out print. Kalimutan pala ako. Enter a name. Yep. Kulang ng semicolon. So, lagyan natin yung name, no? So, ito muna yung unang if I perform bago siya lumabas yung info set role. Kasi nasa loob to. Yan. Tapos system.outprint. Get phone number. Tama ba? For that. Yan. Lagay ko pangalan ko, di ba? So, lagyan natin ng space. So, ln is a space. So, ayun. For the first try is roll number ko nakaset sa 1. Then, pangalan ko Aljon. Yun. Pwede ba natin tong scanner to si set roll number 1? Pwede rin. So, palagi tayo pala bagong scanner ulit. Hindi pala, outprint ulit. After a number. Print number. Scan. Next. Paano ko sigurado natin eh. So, yun lang scan. Aljon 3. Aha. Hotdog. Yun. Lagay ko yung pangalan ko. John Dev na lang ulit. Lagyan natin number niya. 93. So, 93 John Dev.
Lalalalalala. So, ayun guys. Guys, ko pa rin to ng OOP. Jandev, ano yung pangalan mo rito, Jandev? Ano ang pangalan mo rito? Matanggal na kita. Smurf ka na eh. Ayun. Pero lagyan na natin siya. You the devs. Kaya pa ba yung Erika Chan? Erika Chan, eto na, nakita ko rin to. Ano? Fix na. Smurf. Grabe. Okay lang naman eh. So ngayon guys, may assignment lang din ako sa inyo. So is a feedback form. Nagutom ba kayo nag-debug kanina? Nagutom ba kayo? So, mentoring, ito yung feedback form guys. Pindutin nyo na lang for attendance purposes. Yun, yes nyo lang. Then, email, Discord name, from what partner kayo guys is, kung di naman kayo part ng partnership, pwede rin kayong not part of any. Then, ayun nga, tapos yung comment section. So, kung ayaw nyo yung online debug, pwede ko rin tanggalin. Dire-diretso tayo code. So, next session natin is Wednesday. Ganun na rin yung oras, 9 PM guys. So, okay lang ba sa inyo mag-online debug ulit? So, feel free na lang ilagay nyo sa suggestion sa mentoring session. Kung ayaw nyo, okay lang din. Gusto ko kasi na-challenge ko kayo lahat para since familiar kayo sa programming, so it's easy to transition to another language. So, tinatanong ni Ate Erika Chan is overriding. So, speaking of the overriding is siya, i-perform natin siya sa Android development dito sa Android Studio. Maraming override na magaganap dito, especially sa basic group operations. Sure, we'll send the PowerPoint presentation guys. So kanina nagpe-pretend lang talaga ako guys na nagpe-pretend ako na hindi ko siya alam guys. So ayun. Ay, di ka na mag-extend? Okay, wag na mag-extend, matutulog na ako. Ayoko nga. So ayun, if you can see naman, ang bilis ko mag-type, halatang ko siya, sinadya ko talaga siya guys. So to challenge you guys to serve your so kanina para ako nagpe-pretend talaga na meron, mali, di ba? So ngayon guys, Ming, wag. Uy, ulam ko 'yan. So ayun, by tuturo ko sa inyo yung tuturo ko sa inyo yung polymorphism or other parts of the OOP rin. Then after that natalakay natin yung ibang parts ng OOP, yung polymorphism, inheritance, encapsulation. Magbibigay ako ng assignment sa inyo at ilalagay nyo dapat dun sa Discord natin. So di pa ako nakapag-request kay founder para sa natin, sa mga challenges natin sa coding. So yun lang guys, that's all for today. So magte-take lang ako ng picture sa inyo guys. So paano ba gamitin tong session na to?
Take lang ako ng pic. Yun. Hindi ko lang siya sa messenger ko. Nako, nakapag-sign in, ano ako pa eh. Yun, thank you John Dead, thank you so much. So that's all for today guys. Salamat sa mga nakinig. Then yun, kita-kits ulit sa Wednesday for the Android development. Gusto mo ba? Raulo. So sorry sa word, sorry. So thank you guys. So Founder ba may gusto ko mong sabihin, Founder? Wala pa pala si Founder dito. So welcome.